Mapagpalang araw po, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Diyos ay ating mababasa sa Biblia. Ito po, poimen. Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ayan. Ano po? Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa pagbubulay ng iyong salita sa pamagitan ng Biblia. Suguin mo po ang iyong Santong Espiritu upang siyang magpatotoo sa kalagitnaan namin. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa na magdala ng liwanag ang iyong salita. Kung sila man po ay nagdidilim ang kanilang kaisipan sa katotohanan, nawa mabuksan po, Panginoon Diyos. Ito po ang lubos naming pagkakatiwala sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Yang Bible po, sabi ni Pablo, yan ay ginagamit. Ano po? Meron po siya sinabi rito, ganito nakalagay. Sa 2 Timothy, 2 Timoteo 3:15. Ano po? Ganito nakalagay. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ito po, maliwanag ano? Ano ang banal na kasulatan ayon kay Pablo? Magagamit po ito sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Meron pala, nakalimutan ko. Sa likong gawain. Ayan. Nalaktawan ko po, kaya binalikan ko, nakita ko. Ano daw ang Biblia? Nagagamit. Yung pong mga counselor o psychiatrist, mabuti rin po yung tinuturo, ginagawa nila, no? Pero mas mabuti, gumamit ka ng Biblia. Kasi po, yung psychiatrist, yung counselor, kung minsan po, hindi sila mga well-known sa Biblia. Hindi ko naman sinasabing bobo sila sa Biblia. Most common, ang tinuturo po nila, yung natutunan nila sa mga eskwelahan kung saan sila nagtapos. Ano po? Pero mas maganda, gamitin mo po ang Biblia. Maliwanag ang sabi ni Pablo. Ngayon, sino ba si Pablo? Baka kukwestiyonan, si Pablo lang yan eh. Naalala ko po na nangangaral po sa isang public market. May nagbasa po ako sa sinabi ni Pablo tungkol po sa prayer. Ito po sinabi niya, meron pong naging doon sumalungat kaagad. Ano po? Daanan lang natin kasi ang nagtuturo po si Pablo. Unang Tesalonica 5:16. Magalak kayong lagi, 17, palagi kayong manalangin, 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo
na inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Oh. Nag-uutos po dito si Pablo. Nung binasa ko po ito sa public market, hindi ko na po sasabihin yung palengke. Pero sumagot, si Pablo lang pala yan eh. Kita nyo po? Ang sagot ko naman, si Pablo nga, pero apostol ng Panginoong Yesus ito. Kung nagsalita si Pablo, parang nagsalita ang Panginoong Yesu Kristo sa atin. Inuutusan tayong manalangin. Oh. Hindi ko po tinitignan yung babae yun eh. Hindi ko po siya tinitignan pero nagsasalita po kung malapit sa kanya. At malakas naman, meron po akong dalang speaker. Ayan. Kita nyo po? Si Pablo lang yan. Ay, huwag mong ilang-ilangan si Pablo. Kung yung Pablo na iba, sige lang, okay lang, nabatikusin mo. Pero yung Pablo sa Biblia, tagapagsalita ni Jesus yun. Tagapagsalita ni Jesus. Si Jesus po nasa langit. Sino magsasalita? Natural yung apostol niya. Si Pablo, apostol ng mga Pilipino, Entil. O, basahin ko po Balikan natin yung ito po, sandali sa Galacia. Kaya yung merong mga religious people, buong mundo, hindi sila naniniwala kay Pablo. Anong sinabi nila kay Pablo? Sinungaling niya si Pablo. O, kita niyo po. Kasi si Pablo po ang nagbulgar sa kanila. Ayon sa Biblia. Madadaanan din po natin yan. Galacia 2:7. O, simulan natin sa 6. Ngunit walang idinagdag sa akin ang mga kinikilalang pinuno. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang tinatangi ang Diyos. 7. Sa halip, kinilala nila na ipagkatiwala sa akin ang mangaral ng magandang balita sa mga hentil, kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro ang mag-aral ng magandang balita sa mga Hudyo. Oh. Sino ngayon ang nagtalaga kay Pablo na mangaral sa mga hentil? Sino nagtalaga kay Pedro para mangaral sa mga Hudyo? Tuloy. 8. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihan mangaral sa mga hentil. Oh. Ang Diyos po pala. Kapag hindi ka nakinig kay Pablo, ibig sabihin, kalaban ka ng Diyos o kinakalaban mo ang Diyos. Kaya yung mga nagsasabing sinungaling si Pablo, isa rin pong reliyon, malaki po yun, pang-international sila. Matandang reliyon na po sila mula sa lahi ng mga Hudyo. Si Pablo, lahi din po ng Hudyo, pero binukod siya para mangaral sa mga hentil. Ano po? Yung sinasabi kong yun, Hindi nila pinaniniwalaan si Pablo. Sa mga magazine po nila, wala si Pablo. Si Pedro, meron. Pero si Pablo, wala. Ang tagurin nila kay Pablo, sinungaling. Ano po? Okay. Tuloy natin. Sa 9. Nakita ni na Santiago, Pedro 1 na mga kinikilalang haligi ng iglesia ang kagandang loob na ibinigay sa akin, kaya't kami ni Bernabe ay buong puso nilang tinanggap bilang mga kamanggagawa.
pinagkasunduan namin na kami sa mga Hentil mangaral at sila naman sa mga Hudyo. Yung grupo ni Pablo sa mga Hentil. Tayong mga Pilipino, Hentil tayo, wala tayo sa bansang Israel. Nasa labas tayo ng bansang Israel. Ano po? Si Pedro at ang grupo niya, sila ay sa mga Hudyo kasi lahi pong Hudyo. Sila. Doon po sila inassign ng Diyos sa kanilang kalahi. Ano po? Si Pablo naman, bagamat Hudyo siya, lahi sa Benjamin, 12 tribes of Israel sa Benamita, siya'y binukod o pinili ng Panginoong Yesus para mangaral sa mga Hentil. Ito po, yung engkwentro ni Pablo at saka ng Panginoong Jesucristo. Basahin po natin kung paano siyang nilagay ng Panginoong Yesus. Dito po, meron nakalagay dito. Babasahin po natin, ano? Meron po akong nabasa dito. Ito po. Dito po sa Gawa 26. Ito yung engkwentro ng Panginoong Yesus at saka ni Pablo. Si Yesus po nasa langit na dito. Yung engkwentrong ito, ano? Ito po. Sa 26 ng Gawa 12. Iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare. 13. Nang katanghalian tapat, abang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa. Narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo. Yan. Si Pablo po sa wikang Hebreo, yung Pablo, Saulo. Ano po? Saulo, Saulo, sabi ng tinig. Bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan para mong sinisipa ang matulis na bagay. 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. 16. Tumayo ka. Nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo. Ayan po, ano? Hudyo kasi si Pablo. Lahi ng Benamita, yung 12 tribo ng Israel. Ano po? Doon po siya lahi, Benamita. 17, ulitin ko. Ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo. At gayon din sa mga Hentil, kung saan kita isusugo. Saan po isusugo si Pablo ni Jesus? Sa mga Hentil. Itinalaga po siya sa mga Hentil. Sino si Jesus? Anak ng Diyos na buhay. Kaya pag pinakinggan mo si Pablo, nakinig ka kay Jesus, nakinig ka sa Diyos. Ngayon, sasabihin mo, si Pablo lang yan. Wag mong lang ang Pablo na ito sa Biblia. Pero yung Pablo katabi mong bahay, okay lang na batikusin mo kung meron siyang ginawa nang hindi maganda. Pero yung Pablo sa Biblia,
Mag-isip-isip po kayo. Paano kung wala sinulat si Pablo? Sinong pakikinggan ninyo? Sige nga, yung leader ng inyong simbahan, kung anong pinagagawa sa inyo niyan eh. Kaya ang lagi ko po sinasabi, magbasa po kayo ng Biblia. Pinaka number 1 po, yung meron kang Biblia at nagbabasa ka. Doon matututo ka. Kahit wala nagsasalita, magtyaga-tyaga ka lang. Bakit sa cellphone, nakakabili kayo ng cellphone, kamahal-mahal, Biblia, hindi ka makabili. Meron naman, pwede kang mag-upload ng Biblia sa cellphone. Bakit walang Biblia ang cellphone mo? Pero ang dami mong mga picture, pero picture ng Biblia, wala. Yung mga kung ano-ano, ina-upload mo, wala ka namang pakinabang. Samantalang yung Biblia, ano sabi ni Pablo? Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ang laki pong tulong ng Biblia. Ako po, magbuhat po ng matuto ako dito. Lagi po akong may Biblia kahit saan ako pupunta. Kapag meron kong nakitang tao, binubuklat ko ang aking Biblia. Binabahagi ko. Ibahagi mo salita ng Diyos, pero magbasa ka sa harap ng tao. Hindi yung magkwento ka ng kwentong kutsero. Wag mo naman pilipitin ang salita ng Diyos sa Biblia. Yung iba po, binubuksan nila, pinipilipit pa nila. Binabago po. Yung Biblia po, maliwanag na. Ang ginagawa ng iba, nililiwanag pa nila. Liliwanagin mo pa yung maliwanag. Ibig ba sabihin, mas magaling ka pa doon na sa... Kaibigan, maliwanag na, huwag nyo nang pilipitin yan. Mahawa kayo sa inyong sarili, lalabas ngayon. Pag pinipilipit nyo yan, anti-Christ kayo. Kapag anti-Christ kayo, sabi ni Jesus, doon kayo sa apoy ng impyerno kasama si Satanas na tatay nyo. Mateo 25:41. Kagaya kayo ng mga kambing pagdating ng final judgment. Hindi po ako galit. Kaya malakas. Wala akong speaker. Sapat na yung binigay na boses ng Diyos sa akin. Hindi ko na kailangan ng mag-speaker o mikropono. Okay, tuloy. Sa 17. Gawa 26:17 po. Ulitin ko. Ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Sabi ni Jesus, pananampalataya nila sa akin. Hindi sinabi ni Jesus pananampalataya sa inyong leader. Akin, sabi ni Jesus. Yung mga namimilipit ng talata sa Biblia, mga leader, yun ang mga miyembro. Anong sagot nila? Opo, siya nga po. Hindi po. Naloko na. Kaya yun nagtuturo sa kanila, sila pinaniniwalahan. Hindi po yung Biblia. Bakit? Wala silang Biblia. Kaya kung minsan nasasabi ko po, uto-uto. Bakit? Ayaw magbasa ng Biblia, pinagbabawalan. Kapag pinagbawalan ka, hindi natural. Yung sinabi na nagsisalita, yun ang paniniwalaan mo. Pinilipit niya. Sinabi niya, hindi Diyos si Jesus, kundi tao. Naniwala ka naman. Kapag meron kang nakausap na ibang reliyon, ay Diyos si Jesus. Anong sasabihin mo? Ay, hindi totoo yan. Antimano ko mo, kontra ka. Kanino mo natutunan? Dito siya nagturo sa'yo, hindi sa Biblia. Kung may mabasang Diyos si Jesus sa Biblia, di nabulagta ka dyan. Yan lang ang mahirap po sa mga tao.
Kaya sabi ko, mga huto-huto kayo. Ayaw nyo kasi magbasa. Tuloy, basa! Sabi ni Soriano, basa! Okay. Nasaan na po tayo? 18, babalik ko, 18. Imumulat mo ang kanilang mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas. Ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. O, di po ba napakaganda? Sabi ni Jesus, isusugo kita sa mga hentil. Ngayon, sa pangangaral po ni Pablo, hindi maiwasan na merong Hudyo. Sa mga lugar na pinupuntahan niya po, merong mga Hudyo talaga. Si Pedro naman, sa mga pinupuntahan nila, hindi maiwasan na meron pong mga hentil. Ano? Baka sabihin niyo, bigla kayo mamiloso po. Paano yung nakinig na Hudyo? Alam ko na po ang estilo niyo, ano? Tandaan niyo po, pag Pilipino ka, hentil ka, ang dapat mong pakinggan si Pablo. Ano pa? Meron tayong babasahin. Dito po sa Talata. 2 Timothy. Ito. Sa ikalawang Timoteo 3:10. Ito po, sabi ni Pablo, title po nila ito, mga huling tagubilin. 10. Ngunit sinunod mo ang aking itinuturo sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinutularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. O, kita nyo po? Ano sabi niya kay Timoteo? Sinunod mo. O, sino sinunod niya? Si Pablo. Sino si Pablo? Apostol ni Jesus Apostol ng Diyos kay Jesus. Pag pinakinggan mo si Pablo, pinakinggan mo si Jesus, pinakinggan mo ang Diyos. O, sinunod mo. Dito po sa 4:9 ng Pilipos, sasabi ni Pablo, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin, sa gayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kapag pala yung napakinggan mo kay Pablo, kagaya na sinabi niya kay Timoteo, sinunod mo ako. Anong sabi ni Pablo? Sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng... Okay, basahin ko na lang. Baka sabihin niyo po, iba na yung sinasabi ko. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. O, sabi ni Pablo, sa akin. Yan ang ayaw ng mga ibang reliyon. Kita nyo? Si Pablo lang yan. Kaya sinungaling yan. Pag sinunod mo si Pablo, tao yan. Ay kami hindi, naniniwala kami sa Diyos. Naniniwala sa Diyos, hindi sila naniniwala kay Pablo eh. Samantalang si Pablo nangaral sa mga ninuno nila. Kanya lang, wala tayong magagawa. Nung yung nagkaroon na sila ng reliyon, ayan, binanatan na si Pablo. Sa Facebook po, sabi ko sa kanila, wala na, anong mangyayari sa inyo. Pag pinost ko yung salita ni Pablo, sinabi, ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan. Laglag sila eh. Kaya hindi nila matanggap si Pablo. Kasi yung sinabi, akin. Ibig sabihin, inaangkin niya, sabi niya, ang salita ng Diyos. Okay, balik tayo. Ano pa?
Kapag pala sinunod mo si Pablo, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ibig sabihin, tatahan ng Diyos sa iyo. Ayaw nilang tumahan ng Diyos sa kanila eh. Ang gusto nilang tumahan sa kanila, si Satanas. Bakit? Hindi naniniwala kay Pablo. Kay Satanas sila naniniwala. Ano pa? Dati si Pablo, alagad ni Satanas yan. Inusig niya nga si Jesus eh. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, para ka sumisipa sa matulis na bagay. Yun ang dahilan. Inusig. Talagang nung pangalan niya po, Saulo. Kung nagbabasa po kayong Biblia, basahin nyo, ano? Inusig niya mga lagad ni Jesus. Ano yun? Ang Diyos na si Satanas. Siguro sabi ni Satanas kay Pablo, kay Saulo pala, Saulo, sige na, banatan mo ng mga tagasunod ni Jesus. Pero, sinabi rin po ni Pablo naman, testimony ni Pablo, gusto ko naman talagang gumawa ng mabuti, pero hindi ako nagagawa. Kasi nga, si Satanas, sabi niya, tumataas sa puso ko. Pag ano, tuturo ko yan. Balik tayo dito. Ano pa? Natatawa po ako pagka, alam nyo, ako, magbuhat po ng matuto po ako sa Biblia. Nakikinig po ako, nanonood sa iba't ibang klase ng reliyon. Wala po akong pinalalampas hanggat maaari po. Anong layunin ko po, bakit ako nakikinig sa kanila? Marami rin po ako napupulot sa kanila eh. Pero siyempre, nagbabasa ako. Amen po ba? Amen. Okay? Anong sabi ni Pablo kay Timoteo? Ngunit sinunod mo, dito po sa 2 Timothy 3:10. Ngunit sinunod mo ang aking tinuro sa iyo. Tinuro ko sa iyo. Turo lang ni Pablo. Sabi, Pablo lang pala yun eh. Hindi po. Apostol po ito ng Panginoon. Ano? Aking ugali, layunin sa buhay, tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga at pag-ibig, katapatan. Jose, nasaksiyan mo ang mga paghuhusig, paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconia at Lystra. Napagtiisan ko ang mga ito at sa lahat ng ito'y iniligtas ako ng Panginoon. Kita nyo po? Kasi sabi niya, pag sinunod mo ko, sa yung Panginoon nagbibigay ng kapayapaan. Sabi ni Pablo, patutuo niya. Sa lahat ng kahirapan dinanas niya. Ano sabi niya? Iniligtas ako ng Panginoon. Amen. Kaibigan, hindi pala si Satanas, kundi ang Panginoon ang nagligtas sa kanya. 12. Gayon naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga panghuhusig. Yan. Kapag pala tagasunod ka na ni Jesus, talagang uhusigin ka. Ano po? Gaya ni Pablo, nakaranas po siya, pero tinulungan siya ng Panginoon. 13. Samantalang ang masasama ay lalo namang nagpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang na sila man ay malilinlang din. Ayun. Ito po yung bumabati ko sa kanya. Wala silang kapalaran na magbuti. Ano po? 14. Ngunit ikaw, tinutukoy niya kay Timoteo, magpatuloy ka sa mga haral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Kilala mo. Sino ba nagturo kay Timoteo? Si Pablo. Sino nagturo kay Pablo? Si Jesus. Yung salita ni Jesus, ganino galing? Sa Panginoon Diyos.
tinuro lang po ni Pablo kay Timoteo. Tayo naman ngayon nabubuhay sa panahon natin. Pag yung turo ni Pablo, kasi Pilipino tayo, sinunod natin. Di naman natin siya nakitang nabuhay nakasulat lang. Yun sundin po natin yung aral niya. Kasi yung nakita mo sa akin, sabi ni Pablo, nung buhay si Pablo at saka si Timoteo, ngayon pareho ng patay itong dalawang ito eh. Hindi naman natin nakita paano ang buhay niya. Pero sa Biblia, makikita mo anong buhay niya. Ano si Pablo, nung Saulo pa, manghuhusik ni Jesus. Pero ginawa siyang tagapangaral ng mga hentil. Pag pinakinggan mo, sa inyo ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Ano sabi niya, testimony niya, niligtas ako ng Diyos. Kanino? Sa mga nanguusig sa Kanya. Yung nagsasabi sinungaling si Pablo ng mga reliyon po, marami na rin po nako-convert sa kanila. Na ngayon, umaalis na po sa kanilang reliyon na nagsasabi ang tagapagligtas nila ang Diyos. Hindi po tagapagligtas si Jesus sa kanila. Kasi si Jesus sa kanila isang propeta, kagaya ng mga tao. Yung propeta, tao. Sa Biblia. Sila Moises, tao yan. Isaias, tao yan. Si Haring David, yung mga tao yan. Jeremias, tao yan. Kaya nang magtanong si Jesus sa mga apostol, kina Pedro, sino ako para sa inyo? Sino ako para sa mga tao? Isa ka raw sa mga propeta. Si Juan Bautista isa sa mga propeta. Kagaya ng tao. Ang tingin nila sa kanya tao, pero propeta. Hindi tagapagligtas. Yung reliyon na yan po, marami na po nagsisiyalisan sa kanila. Noong minsan po sa YouTube, nanonood ako. Meron pong isang nangangaral doon sa Amerika. Hindi ko lang alam kung saan sa Amerika yun. Wala kasi nakalagay. Habang nangangaral siya, merong reliyon na isang membro ng reliyon na hindi naniwala kay Kristo tagapagligtas. Hindi rin naniniwala kay Pablo yun. Binabatikos niya po yung nangangaral. Ang pinangangaral niya is about Jesus Christ. Alam niyo po, inuli ng pulis yun. Pinakita po sa YouTube. Yung mga gamit nung nangangaral, yung mga nakadisplay pong ganyan. Yung placard, pinagsisira niya. Pagkatapos gusto niya pasaktan yung may dala po siyang kutsilyo. Mamamatay tao po sila. Nagkataon may dumadaan na pulis, patrol. Lumapit yung police patrol, imbestiga, tinanong yung nangangaral. Kinuwento niya lahat. Gusto niya ako saktan, pinagsisira yung ko, meron dalang kutsilyo. Nung sinabi niya pong may dalang kutsilyo, antimano, dinaklot po siya, pinosasan, pinahiga, pinosas sa likod na kanya. Dinala. Kita niyo po. Napadali ang sintensya ng Diyos sa kanya, di ba? Pinangangaral niya si Jesus. Kakalabanin mo ba naman si Jesus? Anong panalo mo? Nagpadala ng pulis ang Diyos. Siguro sabi ng Diyos, pulis, pumunta kayo. May nanguhusig. Nung una, ayaw siyang galawin kasi nga wala na mareklamo. Kasi sa Amerika po, ganyan eh. Pag walang reklamo, at hindi ka naman kung pinagsasalitaan ka lang ng hindi maganda, hindi rin po nila papansinin nyo. Pero nung sinabi niya, sinira yung mga gamit namin, sabi nung nangangaral, pinosas. Napadali ang sentensya niya. Kaya wag nyo pong pilipitin ng Biblia, baka mapadali din ang sentensya sa inyo. Hindi pananakot ito. Nakita ko po mismo yan sa YouTube. Kasi po dahil senior na ako, 62 na ako,
wala na po akong trabaho. Kasi nagsawa na po akong magtrabaho. 20 anyos pa lang, nagtrabaho na ako eh. O, isipin nyo po. Kaya ngayon, nanonood na lang po ako ng YouTube. At ngayon, nagbabahagi ng Word of God sa YouTube. Sana tangkilikin nyo, kaibigan. Ala naman po masama dito. Malay mo, kaibigan, pag na-share mo ito, magliwanag ang salita ng Diyos sa kanila. Yung mga nagdidilim ang isipan at ang kanilang damdamin. Nagagalit. At ikaw naman na-sharean ng video ito, i-share mo rin. Ikalat nyo po. Salita ng Diyos ito, wala pong reliyon dito. Walang personalan. Kahit ano pong reliyon, welcome. Kasi salita ng Diyos, ang issue rito. Ang issue po, yung pangangaral ni Pablo. Okay? Kaya tandaan po natin, si Apostol Pablo po, siya po ang tagapagsalita ng Diyos kay Kristo. Maliwanag po, binabasa natin sa talata. Ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Hindi po ba magkakaroon kayo ng Diyos ng kapayapaan? Anong gusto niyo? Diyos ng kaguluhan? Si Satanas po yun, manggugulo. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, sa pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang kasalanan. Ito pa po, ano? Sabi ni Pablo, sa napin po natin, wala po akong footnote. Hindi po ako gumagawa ng footnote. Kaya po tayo nagpipray sa simula. Hingin ng guidance ng Diyos through Holy Spirit. Yung dumarating sa isip ko. Biyaya po ng Diyos yan eh. Wala akong kode ko, footnote o ano man. Wala. Hindi kagaya ng iba. May dala silang listahan. Nakarima na. Kung minsan, nagkakamali pa eh. Nakarima na nga, nagkakamali pa eh. Ako po, wala akong dinadalang ganyan. Lagi lang po ako may dala ng Biblia. Biyaya ng Diyos sa akin po yan. Ito po. Ito po. Roma 17. Roma 19. Simulan natin sa 8. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito, ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. 9. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. At sa gayon, itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapaayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig. At sa gayon, maliligtas siya. Yung palang salita ng bibig mo, pinapahayag mo, sasampalataya ka kay Jesus. Galing sa puso. Galing sa puso. So, tinitignan ng Diyos ang puso natin. Hindi yung pagkatao natin. Kung mayaman ka, mahirap ka, sikat ka, hindi ka sikat. Ano po? Ang tinitignan ng Diyos yung puso mo. Kasi yung salita mong pananampalataya na lumalabas sa bibig mo, yung halimbawa ganito, o brother, sumasampalataya ka ba sa Panginoong Jesucristo? Opo, sumasampalataya ako. Lumabas sa bibig mo, yun ang galing sa puso mo.
Kaya kung nagmura ka, galing sa puso mo. Marumi ang puso mo. Ibig sabihin, nandun si Satanas. Nakatira. Promotor ng pagmumura. Meron po reliyon, yung leader nila. Yung pagmumura, dinidepensahan pa eh. Dinidepensahan pa. Baklase, di ba? Pero marami din silang tagasunod. Kanya lang, pag minalas ka, mumurahin ka nila. Ako po, nakaranas ako ng mura sa kanila eh. Sa palengke na naman, palengke na naman. Habang nangangaral po kami sa palengke, minura ako. Nung leader nila, palamura kasi eh. Pero patay na yung palamurang leader nila. Namatay sa COVID-19. Nasintisya ni COVID. Sabi ko doon sa alipors niya, sa palengke, ba't mo ako minura? Sagot niya, hindi daw ako minumura niya. Tanong ko, sino? Tayo lang naman dalawa magkausap. O sige nga, murahin mo nga yung mga namimili sa palengke ngayon. Kung hindi ako minumura mo, sige, sila murahin mo. Tignan ko lang kako. Pag hindi ka nila, kahit tag-isang kurot lang yan, mauubos ka eh. Kako sa kanya. Hindi siya makakibo eh. Kasi po, yung leader nila, pinagtatanggol yung pagmumura. Kaya yung mga lipors niya, alagad niya, natutunan. Sabi ni Pablo, yung natutunan niyo sa akin. Yung leader nila, yun ang natutunan nila sa kanya. Nagmumura. Wala tayong magagawa Hindi nga sila naniniwala Binabasa lang nila, pero hindi nila pinaniniwalahan. Kunwari, ang galing-galing nila sa Biblia. Ang totoo, hindi naman nila Sabi nga ni Apostol Pablo, isagawa nyo yung natutunan nyo. Meron po ba nakalagay sa Biblia, nagmura si Pablo? Wala. Manapa, pinagbabawal ni Pablo ang magsalita ng masama sa kapwa. Ang dating Biblia, 1905, yun ang paborito nilang Biblia. Wala lang po ako ganon. Parang katumbas ng King James Version. Unang Korinto 6:19, Unang Korinto 6:9, meron nakalagay doon. Huwag kang magmura. Paborito nilang Biblia yan. Ang dating Biblia. ay, nagkaroon ka na ng idea niyan ha. Para mo na rin naiisip ko sino yung sinasabi kong yan, Basa! Nakalagay doon sa ilalim, ang dating Biblia. Basahin niyo po. Sandali po, titignan ko yung King James Version. Po? Ito po, King James Version po ito, Diglot. Diglot Bible. King James Version, English Tagalog. Tignan po natin yung unang Korinto rito. Kung ano po yung nakalagay, bago tayo magtapos. Yung sinasabi kong sa harap ng pulpito, palamura yun Tapos pinagtatanggol din ng pagmumura. Kasi nagmumura siya. Kaya sabi ko, iglesia na nagmumura. Nakaranas po kami niyan ng mga lipors niya. Minumura po kami. Dito, tingnan natin yung nakalagay. Unang Korinto 6:9. O hindi ba ganinyo nalalaman ng mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya kahit ang mga mapagyapid niyang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, niyang mga ngalunya, niyang mga nang bababae, niyang mga nakikiapit sa kapwa lalaki. 10.
ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw. Ayan. Doon nakalagay po sa ang dating Biblia, mapagtungayaw. Ni ang mga malulupig ay hindi mga mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Yung salita pong mapagtungayaw, malalim na Tagalog po yon. Tinanong ko po sa mga talagang Tagalog. Alam nyo ano sabi nila sa akin? Anong katumbas ng mapagtungayaw? Palamura. Ano po? Ayan. Ganon din po sa King James Version. Binasa ko po King James Version, Diglot, English, Tagalog. Wala po tayong magagawa. Pag nasanayan mo na kasing magmura, kahit sawayin ka, wala. Kaya sabi ko doon sa Lipors niya, sige nga, murahin mo nga itong mga namimili sa palengke. Tingnan ko lang. Pag hindi ka mahubos dyan ka. Isa-isang kurot lang yan. Ubos ka. Mayabang. Mamana sa leader nila. Ay ako hindi po. Meron man akong reliyon. Sulat pa rin po ng nasa Biblia po. Kaya ako nagbabasa ako. Hindi po ako nagpo-promote ng religion. Wala namang reliyon papasok sa langit. Di ko sana may papasok. Ngayon pinagtatalunan nila eh. Ano daw yun nasa langit? Yung mga pangalan ng mga religion, batikusan sila. O meron ba nakasulat ng inyong simbahan? Ganon eh. Kaya ako, hindi po ako nagpo-promote ng religion. Ano po? Basta yun nakasulat sa Biblia. Kasi wala pong papasok sa sa langit ng reliyon, kundi tao po. Sinong tao? Yung sumasampalataya kay Jesus. Pag sinabi sumasampalataya po, sabi ni Pablo, yung natutunan ninyo sa akin, isagawa ninyo. Ibig sabihin, isinasagawa yung aral ni Jesus. Hindi lang sumasampalataya ka. Yung iba naman ayan nga, pinatato ko na sa likod. Akala mo yung pinatato nila, si Jesus, wala naman talagang, ewan ko ba? Naalala ko po nung araw sa orthopedic. Pinakita niya sa likod na gano'n, yung buong likod. Pero nasa orthopedic, bali-balian pa. Meron pang isa ro, sabi niya, may anting-anting ako Sabi niya, kasi daming tattoo Sulat-sulat kung anong sulat. Anting-anting ko yan, sabi niya. Meron pa po sa ulo Sa loob-loob ko, kung may anting-anting ka, ba't nandito ka sa orthopedic? Nasa ka sa harap ng bahay nila. Ano po? Ano ba yung ko? Gusto ko sabihin sa inyo? Wala na sa Basta isagawa nyo na lang po, Sundin po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Naalala ko na po. Yan. Praise the Lord. Yung pananampalataya pala na may pagsunod. Ito po. Sa 1:36, yan nga po sinasabi ko sa inyo Dumarating po. Pinadadala ng Panginoon Diyos. 1:36, panguli po. Ang sumasampalataya sa anak, sino yung anak? Jesus. Ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak, sino yung anak? Si Jesus. Ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, manatili sa kanya ang puhot ng Diyos.
Kapag sinabi mong may pananampalataya ka, sumusunod ka ba? Sabi ni Pablo, sundin mo ang natutunan mo sa akin at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa iyo. Amen! Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na tinuro mo sa araw pong ito. Minsan po, salamat, Panginoon Diyos, yung mga nanonood ng video ito, nawa buksan mo ang isip nila kung sila man po ay nag-aalinlangan o nagdidilim, may dala po silang bigat ng kabuhayan, paghahanin mo po. Kung meron po sakit, yung pagalingin sila, o Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. Kaibigan, minsan pa, kung nagsishare ka ng ibang bagay, mas mabuting i-share mo itong Word of God. Kasi iba yung Word of God. Ito'y liwanag ng salita ng Diyos. Malay mo, yung mga nabahaginan mo, magliwanag. Yung kanilang pananampalatayang mali, magliliwanag. Wala po akong sinasabing umanib kung kanino. Yun nakasulat po sa Biblia. Diyos na po ang bahala sa inyo. Ano? Kaibigan. Ayan, nakangiti po ako. Hindi po ako nagagalit ha. Sadyang ganyan lang po ang ilustrasyon ng mukha ko at malaki ang boses. Kasi nga po, wala akong mikropono. Ano po? Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Bye-bye! God bless us all. Amen? Amen. God is good all the time. All the time, God is good. Amen? Amen.